Yo, what's up? Good afternoon sa inyo mga ka-easy. So, this is my first video sa aking YouTube channel which is Easy in NC. Easy Jersey in New Zealand. So, itong video na to is itong channel na to ay para i-share sa inyo ang aking journey papunta at during nandun ako sa New Zealand bilang student. And also, marami tayong itatakil sa aking YouTube channel. Sa mga gusto mag-DIY dyan, paano ko sinimulan, paano ko na came up yung decision na mag-aral ulit at the age of 39. And also, ano bang buhay natin sa New Zealand? Actually, personally, ako rin hindi ko alam. First time natin makakapunta ng New Zealand sa Auckland. And also, hindi ko alam kung anong ugali ng mga tao, anong kultura. So, ditong channel na to, sabay-sabay nating aalamin kung maganda ba talaga mamuhay doon, kung sulit ba, kung totoo ba yung mga sinasabi nila na mahirap ang buhay or whatsoever. And ano ba talaga yung buhay ng estudyante na 39 years old na, no? Actually, just to give you a background kung hindi niyo pa ako kilala, my name is Emerson De La Cruz. I'm 39 years old and I'm the owner and president of Easy Jersey OPC. Na-establish ko yung business ko ng 2018. So right now, 2026, meron kaming 30 plus na branch nationwide. So gumagawa kami ng mga basketball jersey, mga uniforms, yung mga full sublimation. And we have a lot of partners. We also do some projects sa government and mga schools and sa mga companies. Okay, sa mga SK, kami gumagawa niya mga pang-basketball na mga uniform. So, ang background ko, just to give you an idea, um, I'm 39 years old right now. I have 3 children. Okay? Pero ang aking educational background is hindi po ako graduate ng college. Actually, high school graduate lang po ako. Nag-college po ako sa De La Salle Araneta University diyan sa may Malabon. Pero 1 year, first year and then first sem hindi ko pa natapos. So I consider myself a high school graduate because saglit na saglit lang ako nag-college, hindi na ako ulit pumasok, naghanap na ako ng work. So mula doon, nag-work ako, iba-ibang work na pasukan ko, naging waiter ako, naging bagger ako sa grocery store, naging ahente ako ng kotse for the longest time, which is yun ang marami ako natutunan sa pag-ahente ng kotse. Doon ako natuto ng sales and marketing. So that is 10 years. Okay? And then bago ko i-put up yung business ko, which is already 8 years now, na magna 9 years na siya. So yan ang aking background. So, backstory ko, syempre, katulad nyo, hindi rin tayo mayaman. Talagang nagsikap lang din tayo, nagtiyaga. Gusto rin naman natin mag-aral before, pero parang mas nananaig yung gusto mo na mag-work. Kaya noong mga panahon na yon talagang nag-work ako, nagpunta ako ng kung saan-saan, nag-apply ako. Una kong work is bagger, sumunod dyan. Parang nag-call center ako pero outbound, yung bang walang sahod, parang kota lang. And then that is for 6 months and marami pang iba. And then yung business ko, kaya rin ako nag-decide magkaroon ng business and sumubok. Siyempre na-impluwensyahan tayo ng mga kakilala natin. And then, sinipagan natin sa business, nagamit ko yung mga natutunan ko na experience before when it comes to sales and marketing. So, kahit papano, nakaipon naman, nakabili ng mga gusto, nakaka-travel na rin abroad, nakabili ng sasakyan, may bahay, and all. So, madaling salita, okay naman ang buhay ko sa Pilipinas. So bakit ba ako pupunta pa ng New Zealand? Bakit pa ako mag-aaral? Bakit pa ako susugal sa hindi ko alam? Siguro, to give you an idea kung ano yung nasa isip ko is that I want a better future for me. Of course, pag nakagraduate ako. Siyempre, pag nakagraduate ako, mas maraming mga mag-open na opportunities sa akin. So, I'm taking up nga pala, ang na-approve sa akin is master's degree. Nakakatuwa kasi yung aking years of experience working, 10 years sa automotive sales and then 9 years sa business, in-equivalent siya sa degree. So, ang pagpunta ko ng New Zealand this September, ang aking um, pag-aaralan ay masters.
So, Masters of Technological Futures. So, it's related also into business, pero more on the technological side of things, mga paggamit ng mga AI, ano ba yung mga futures na ginagamit natin ngayon sa business and others. So, yan ang aking pag-aaralan sa New Zealand. That is a level 9 category course in Auckland. Ang pangalan ng school ko is Academy EX. And also, marami kayong matututunan because DIY ko to ginawa. Don't go to an agency. Pero marami akong inattend ng mga seminar at marami akong pinanood ng mga YouTube videos. I-share ko sa inyo lahat yan kung paano ko ginawa step by step. Ako na rin ang naglakad sa immigration. Don't have an agent and also mga medicals and yung English exam ko. Lahat yan, dini-IY ko yan. So, i-share ko sa inyo yan step by step dito sa mga videos na paparating. So, sa school natin, it's in Auckland, New Zealand. And ang aking intake or ang aking pasok ay sa September itong taon na. That is around 2 months from now. Okay? Ang age ko right now is 39 years old. Kaya yung mga iba dyan na may edad na huwag kayong matakot o sumubok ulit. Pwede naman. And para may mapatunayan tayo. And also, I believe na this course will open a lot of opportunity to me. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa New Zealand, sa Australia, sa Canada, or kung saan man sa mundo na applicable ang aking pag-aaralan. So, tinataasan ko ang aking pangarap even though I'm 39 years old and I have a stable business. It's not for me, but for the security also of my family, ng mga anak ko. And hoping na magamit ko ang aking pag-aaralan sa New Zealand, magka-work, and balang araw, malay natin, pag swertihin tayo, makapag-migrate kami. Actually, nakakatuwa yung visa ko because student visa siya, pero I have this, if I ever have a partner or a wife, pwede ko silang dalin kasama ko. Okay, and also my partner has a privilege to work 8 hours a day. So, pwede siyang sumabay sa akin sa September. Pero I decided not to. Sabi ko, ako muna. So, tingnan ko muna kung ano ang daily life doon, ano ang pamumuhay doon, paano ba, ano sistema doon. And then, pag nakuha ko na, naintindihan ko na, kaya natin. So, munod ka na, mag-work ka na, then get the experience you need. So that pag nakagraduate ako, parehas tayo may work, parehas tayong nasa New Zealand. Pwede natin kunin yung mga anak natin. And when you are working on New Zealand, alam ko na yung mga anak mo is libre ng pag-aaral. Libre sila ng preschool, ng grade school, ng high school. Libre lahat yon sa New Zealand. And also yun din ang hinahabol ko. Actually, dalawa. Yung pag-aaral ng mga bata and also yung healthcare. Kasi alam naman natin pag nagkasakit tayo sa Pilipinas, siyempre, alam mo na, marami pagdadaanan. So, malaki rin ang gastos. Pero doon sa New Zealand, maganda ang kanilang healthcare system and maganda ang kanilang, yun nga, yung tungkol sa pag-aaral. Imagine, sa Pilipinas, ang kinder is around 50,000 sa private. Kinder pa lang yan. Grade school, around 70,000 a year, 80,000 a year. So, basically, may dalawa pa akong maliit na nag-aaral. Mag-aaral pa lang yung isa. So, kung matitipid ko rin yun sa New Zealand, edi parang same lang din sa Philippines. Kung magbabayad ako ng 50k per kid sa Philippines, that is 100k. Kung malilibre ko naman sa New Zealand yun, edi mas maganda. And then the quality of education is higher. Or pwede sabihin natin mas maganda kasi nga syempre mas konti yung tao, mas tutok sila dun sa education system nila. So, yun. So, what city, what course, yun nga. Ang course ko is Technological Futures, Master of Technological Futures. Ang city, sa pinaka-city ng New Zealand, pinakamalaki, which is Auckland. Nandun lahat ng concentration ng mga tao. Parang yun ang kanilang business district. Parang Makati, BGC, and Quezon City. Metro Manila, yun ang Auckland. Nasa North Island yan, okay? Paano ko na-get yung offer? Yun nga, nag-apply lang ako. Marami akong school na pinasahan ng aking cover letter. Pinapaliwanag doon kung ano yung sitwasyon ko ngayon at bakit gusto ko mag-aral ulit. And kaya ko ba tustusan yung sarili ko pag nakapunta ako ng New Zealand. Basically, yun yung sinend kong letter sa mga school. Marami akong pinagsendan. And then, also yun nga, kagandahan, may tumanggap. And hindi na siya full course na kailangan ko mag-aral ng buong degree. This is masteral agad level 9. So, sabi ko, I'll take it. I'll take it kaagad. Kasi, mabihira lang mabigyan ng opportunity to take up the masters. And also, it's a level 9.
So, ang pagkakaintindi ko is medyo mataas yun because ang pinakamataas is level 10 na masters, which is mga doctor, engineers and all. So, once sa level 9 ka, medyo maganda-ganda ang yung position after you graduated. Baka makahanap ka ng magandang work din sa New Zealand. So, natutuwa ako. And also, kung makapag-work ako sa New Zealand, edi good. Kung hindi naman, wala naman din problema. We still have a business here in the Philippines na tuloy-tuloy. So, basically, this video is to introduce myself to you and how I came to this decision na makapag-abroad ulit, makapag-abroad for the first time, and then makapag-aral for the first time again. So, I will keep you updated with everything you need to know. If you have questions, just put it under there in the comment section. Also, sasagutin ko lahat yan and gusto ko i-share sa inyo kung paano ko nakapunta and what made me come up in this with this decision na makapag-work, and also pati pagkuha ng ating medical, pagkuha ng aking PTE exam, IELTS exam, also yung mga schools na pinagpilian ko, how much ang mga nagastos ko, gaano kabilis ang processing, and para sa iyo ba ang mag-aral ulit sa New Zealand, or bakit New Zealand ang pinuntahan ko, bakit Australia. Yun, lahat yan, iisa-isahin natin kwento ko sa inyo. Habang nandito pa ako sa Pilipinas, wala pa ako sa New Zealand. September pa po ako sa New Zealand. That is third week of September. I have my approved in principle. I have my visa. Meron na rin akong plane ticket and all. Kompleto na. Ang wala na lang is yung aking tutuluyan. Pero that is around, sabi sa akin, na 2 weeks before or 1 week before na intake. Saka ko siya asikasuhin. Kasi syempre, yung mga nagpaparent, ayaw rin yan na masyadong matagal. Gusto nila nandun na agad, di ba? So, guys, this is my first video on my YouTube channel. I hope you subscribe and you follow me with, and I will share everything to you day by day, and also the mga sight and scenery sa New Zealand. And let's see if New Zealand is for you also, katulad ko. And then, yun, I will share to you the journey every day. That's it. Thank you. Okay, let's go.